huling palakpak. May mga kwentong hindi na dapat muling buhayin. May mga entabladong dapat manatiling tahimik. Ngunit paano kung ang isang huling palakpak ay hindi lang isang tunog, kundi isang hatol? Sa likod ng isang lumang gusali sa Maynila, nakatayo ang isang dating sikat na teatro, ang Teatro Encantada. Dekada 80, ito ang tahanan ng pinakamagagaling na artista sa bansa. Ngunit nang magbago ang uso at lumaganap ang sinehan, unti-unting nalugmok ang teatro hanggang sa ito'y tuluyang isinara. Simula noon, wala nang sinumang nagtangkang gamitin ito. Ngunit sa paglipas ng panahon, isang bagong kumpanya ng mga batang artista ang nagnais ibalik ang sigla ng Teatro Encantada. Isang grupo ng mga talentadong kabataan ang nagdesisyong gumawa ng isang tula na pinamagatang Ang Huling Palapak. Isang trahedyang kwento tungkol sa isang babaeng artista na pinagtaksilan ng kanyang kapwa at nagpakamatay sa mismong entablado. Para sa kanila, ito ay isang makapangyarihang tula na babago sa kanilang mga karera. Sa unang linggo ng kanilang ensayo, wala pang kakaiba. Masigasig ang lahat, lalo na si Patricia, ang gaganap bilang pangunahing tauhan. Isa siyang dedikadong aktres, handang gawin ang lahat upang maihatid ang pinakamagandang pagtatanghal. Ngunit habang lumalapit ang kanilang unang palabas, may mga nagsimulang makaramdam ng hindi maipaliwanag na takot. Madalas na nawawala ang mga props, ang mga ilaw ay kusang namamatay, at minsan ay may naririnig silang palakpak mula sa madilim na upuan ng teatro. Kahit wala namang ibang tao, baka naman guni-guni lang natin to, sabi ni Nico, ang direktor ng tula. Sabay tawa. Ngunit habang papalapit ang takdang petsa, lalo pang dumami ang mga kakaibang pangyayari. Isang gabi, nagpaiwan si Patricia upang mag-practice ng kanyang monologo. Ang eksenang ito ay isang emosyonal na pagtatanghal kung saan sisigaw siya ng galit at hihingi ng hustisya bago magpatiwakal ng kanyang karakter. Habang nakatayo siya sa gitna ng entablado, inulit niya ang kanyang linya, "Bakit ako? Bakit ninyo ako pinagkaisahan?" Ngunit bago pa siya makatapos, may narinig siyang mahina, ngunit tiyak na sagot mula sa likod ng teatro, "Dahil ikaw ang pumalit." Napangulagat si Patricia at agad tinutok ang kanyang flashlight sa direksyon ng tunog, ngunit walang tao. Agad siyang lumabas ng teatro at dumiretso sa kanyang mga kasamahan. May ibang tao sa loob. Sigaw niya nanginginig. Kinabukasan, nagdesisyon ang grupo na imbestigahan ang kasaysayan ng Teatro Encantada. Dito nila nadiskubre ang isang matagal ng itinagong trahedya. Noong huling palabas, bago ito ipinasara, isang aktres na nagngangalang Carmen Velez ang hindi inaasahang nasawi. Si Carmen ay ang pinakamaningning na bituin ng Teatro Encantada. Ngunit nang bumaba ang popularidad ng teatro, napilitan siyang tanggapin ang isang papel na sa tingin niya ay hindi karapat-dapat sa kanyang talento. Sa kanyang huling pagtatanghal, inulit niya ang kanyang monologo ng may matinding damdamin. Ngunit sa gitna ng kanyang pagtatanghal, isang malakas na tunog ang umaling-aungaw, isang palakpak, mas malakas pa sa alinmang narinig niya noon. At sa hindi maipaliwanag na dahilan, bigla siyang bumagsak sa entablado. Natagpuan siyang patay,
walang sugat o galos. Ngunit may nakapintang takot sa kanyang mukha. Ayon sa matandang tagapangalaga ng teatro, ang huling palakpak na iyon ay hindi nagmula sa sinuman sa audience, kundi sa mismong teatro. Isang hatol, isang pasya. Ang sinumang hindi karapat-dapat sa entablado ay kailangang mawala. Sa pagbabalik ng pagtatanghal sa Teatro Encantada, tila nagising ang isang bagay na matagal nang natutulog. At ngayong si Patricia ang gaganap sa parehong papel na ginampanan ni Carmen, may pangamba silang baka muling marinig ang huling palakpak. Dumating ang araw ng kanilang unang palabas. Puno ang teatro at nagninning ang ilaw sa entablado. Habang umaarte si Patricia, umapalot ang tensyon sa buong gusali. Sa wakas, dumating ang kanyang climactic na eksena, ang sigaw ng galit, ang huling linya. Bakit ako? Bakit ninyo ako pinagkaisahan? Isang katahimikan ang bumalot sa teatro. At pagkatapos, isang palakpak. Malakas, matunog, nag-iisa. Biglang natumba si Patricia sa entablado. Walang malay. Walang nakakaalam kung anong tunay na nangyari sa kanya. Nang siya'y magising, hindi na niya maalala ang buong pagtatanghal. Ngunit ang nakakatakot, lahat ng nakapanood ay nagsabing isa iyon sa pinakakamangha-manghang pagganap na kanilang nasaksihan. Ngunit may isang misteryo. Walang sinuman sa audience ang bumalakpak. At simula noon, walang nangahas na muling gumamit ng Teatro Encantada. Dahil sa bawat pagtatanghal, laging may isang huling palakpak.